Dear IFM, age doesn't matter. Yan ang madalas nating naririnig kapag pag-ibig na ang pinag-uusapan. Wala sa edad para masabi kung tama o mali ba ang nararamdaman mo. Wala sa edad para piliin mong maging masaya kasama ang taong pinili ng puso mong mahalin. Pero minsan, hindi natin nakikita yan lalo na kapag masyado ng matanda ang isang tao. Tulad ko, 65 years old ako nang makaramdam ako ulit ng pag-ibig. At kahit ganito na ang edad ko, hindi pa rin nawawala ang pagiging maloko ko sa buhay. Mga idol, pakitawag na lang ako sa pangalang Roberto. Dating nagtatrabaho bilang taxi driver. Huminto na ako sa pagtatrabaho dahil yun ang gusto ng mga anak kong sina CJ at Chloe. Ilang taon na rin akong biyudo, kaya mga anak ko na lang ang nakakasama ko. Nung bata-bata pa ako, may pagkaloko-loko talaga ako. Chick boy, sa madaling salita. Pero kapag nagmahal naman ako, lahat mapapasabi ng sana all, tulad ng sinasabi ngayon ng mga kabataan. Meron akong isang babaeng natitipuan, si Estelita, retired public teacher na ngayon nagtitinda ng mga gulay sa palengke para may ginagawa naman daw siya sa buhay. Siya ang namumukod tanging babae na halos araw-araw kong pinupuntahan para makita at, alam niyo na, makaporma. Itong pabango na ito na lang ang gagamitin ko. Bagong-bago pa to eh. Pa, pinapasabi po ni Kuya na... Pabango mo ba yun, Pa? Oo, babaho ba? Pa, ilang spray lang ang ginagawa sa pabango. Hindi yan pinapaligo. Chloe, nasabi mo na ba kay Papa na... Oo. Pabango mo ba yun? Isus, ang aarte nyo naman eh. Ang bango kaya. Kailangan kong tapangan, baka nangangamoy formalin na ako eh. Pa, anong formalin ka dyan? Hindi ka naman ganun katanda. Tsaka, saan ka pupunta, Pa? Alas 7 pa lang ng umaga. Eh di san pa, dadalawin ko si Estelita sa pwesto niya sa palengke. Naiyan ang suot mo? Oo, bakit? Pangit ba? Hindi naman po, pero... Oo. Guwapo pa rin naman ako, di ba? Guwapo. Pero mo, di ba? Ay nako Pa, itigil mo na yung pangiinis mo kay Aling Estelita. CJ, hindi ko siya iniinis. Nililigawan ko nga eh. Pa, hindi ba parang masyado na kayong matanda para manligaw pa ng babae? Sus naman ng taon to naman oh. Kuya, anong masyadong matanda? Pa 65 pa lang kaya si Papa. Bata pa yan. Oo nga. Pwede pa ako humabol sa last trip ha. Oh, tingnan mo. Ay nako, bahala nga kayong dalawa dyan. Basta, ako pa, support ako dyan sa panliligaw mo. Yan. Bili na hopya, mani, popcorn, cornic, mais, biscuit, juice, orange, sweets, mineral, siomay, siopaw, toilet paper, pugo, balot, penoy, chicharon, ticket ng loto, sweepstake. Bili na, cellphone, charger, backlight, casing, ringtone, logo, ilod, pasaload. Bili na, butong pakwan, ice cream, pusit, ice candy, durian, peanut brittle, kasoy, green peas, mixed nuts, candy, bubblegum, lollipop. Magandang umaga sa isang magandang binibini, Estelita. Walang maganda sa umaga kung ikaw ang kaharap ko. Oh, anong nangyari sa'yo? Mukhang hindi yata magandang gising mo ah. Alam ko na. Siguro dahil sa hindi mo pa ako nakikita, no? Huwag kang mag-alala, nandito na ako para sa'yo. Kaya, isang ngiti naman dyan. Oh. Pwede ba? Huwag mo akong simulan ngayong araw na to. Huwag mo akong istorbohin. Ito naman oh. Hindi kaya kita ginugulo. Nagagandahan lang ako sa'yo kaya palagi kitang kinukulit. Hindi ka titigil talaga, no? Baka gusto mong ipakain ko sa'yo itong mga paninda kong sabay-sabay. Ay nako Estelita. Ang ganda-ganda mo talaga kung nagagalit ka. Alam mo, may pagkaparehas kayo ng mga tinitinda mong gulay eh. At ano naman yon? Parehas kayong mukhang sariwa pa, di ba? Ikaw talaga, napakabastos mo! Uy, teka. Papuri yung sinasabi ko. Anong bastos sa pinagsasasabi mo dyan? Tumigil ka na nga. Saka teka nga, ano yung
naririnig ko na pinagkakalat mo raw na boyfriend kita? Ha? Tigilan mo nga yan. Hindi bagay sa'yo ang magmaang-maangan. Huwag mo ang sabihin sa iba na boyfriend kita. Sila lang naman na nagsasabi nun eh. Ang parati ko lang sinasabi, Estelita ko. Hindi ko sinasabing girlfriend kita. Maliban na lang kung gusto mo. Anong tingin mo sa sarili mo, gwapo? So saan banda? Ako? Hindi gwapo. Sinasabi ko sa iyo, Estelita, noong kabataan ko, habulin ako ng mga babae. Kaliwat kanan ng mga nagiging girlfriend ko noon. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman, di ba? Alam mo kasi, ang edad, numero lang yan eh. Kung iisipin mong bata ka pa rin, di ba? Magmumukha ka talagang bata. Ewan ko sa'yo. Tanggapin mo na lang kasi sa sarili mo na bagay tayong dalawa. Pwede ba, Roberto? Kumilos ka naman ng naaayon sa edad mo. Kung makapagsalita ka ng mga ganyan, parang hindi ka 65. Tulad nga ng sinabi ko kanina, wala sa edad yan. Ay, naku naman oh. Pero sa bagay, bakit ko nga ba ipipilit ang sarili ko sa'yo? Sus, ang dami-dami namang iba dyan. Ay, tingnan mo. Napakababaero mo talaga. Maawa ka nga sa babae nilalapitan mo. Ano magagawa ko? Lapitin ako ng mga babae pero huwag kang mag-alala. Dahil kahit sino pang babae ang humarap sa akin, ikaw lang at ikaw lang ang mamahalin ng puso ko. Don Zulueta ang ganda ni Estelita. Kaya nga nung una ko siyang makita, nahumaling na ako sa kanya. Pero ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, yung pagiging totoo sa sarili. Hindi siya tulad ng ibang babae na bulahin mo lang ng konti, bibigay na. Siya, kailangan mo pang sumuot sa pinakamaliit na butas ng karayom para makuha siya. Na yun ang pinagdadaanan ko. Niloloko-loko ko lang si Estelita, pero totoo ang nararamdaman ko. Mahal ko siya. Nakakatawa mang pakinggan dahil sa tanda kong to, nagagawa ko pa ang ganitong bagay. Hindi ako seryosong tao. Hindi nga ako marunong magseryoso sa mga seryosong bagay. Lahat, dinadaan ko sa biro. Sa kalokohan. Kaya nga siguro yun ang dahilan kung bakit hindi ako sineseryoso ni Estelita. Kumusta ulit? Magandang binibini. Ay, Diyos ko naman. Napakainit na nga ng panahon. Paiinitin mo pa ang ulo ko. Ano na namang ginagawa mo rito, ha? Ano pa, di dinadalaw ka. Dinalahan nga kita ng pagkain para hindi ka naman magutom mo. Oh, dinalahan kita ng kanin. Siyempre, yung paborito mo, pinakbet. May pritong isda rin dito, galunggong. Tsaka, siyempre, may panghimagas. Parang wala naman dito yon. Nasaan ang panghimagas? Ako? Kung nga ba hindi naisip na sasabihin mo yan? Teka ha. Parang may napapansin ako sa'yo ha. Ano na naman? Parang mas lalo ka yatang gumaganda. Totoo. Nako, white rose papaya soup ang gamit mo, no? Yung may vitamin B3, papaya, puti in as early as 7 days with regular use. Tama, ano? Bakit mo naman alam yan? Ay, yun kasi ang gamit ng bunso ko. Ganun na ganun ang sinasabi niya. Ay, ginaya ko lang. Sige na. Kumain ka na dyan. Kumain ka na. Alam mo, itabi mo na lang dyan. Wala pa akong ganang kumain o di kaya, ibigay mo na lang dun sa nagtitinda ng kakanin. Sino? Ay, si Rosa. Abay, kalampungan mo yun nung isang araw, di ba? Napakababaero mo talaga, Roberto. Ay, hindi ba? We are just friends. Friends mo mukha mo. Teka. Nagsiselos ka, no? Nagiinit ang dugo ko sa'yo. Sus naman, no? Alam mo, Estelita, pinapainit mo rin naman ang nanlalamig na puso mo ko eh. Huwag kang makalapit-lapit sa akin kung ayaw mo masaktan kita. Ay, naku. Okay lang. Handa naman akong masaktan. Makasama lang kita. Ewan ko sa'yo. Parang nahihilo ata ako. Teka,
Buntis ka? Sira ulo! Nahihilo lang ako. Teka ha, ito seryoso ha. Umuwi ka na kaya? Kanina pa mukhang hindi maganda yung pakiramdam mo eh. Okay nga lang ako. Ay, naku, magtataray pa. Halika na. Ihahatid na kita pa uwi. Ano, gusto mo pa bang buhatin kita? Kaya pa naman ng... kita mo yung katawan ko, kayang-kaya kita. Ihahatid mo ba ako o balak mo lang ako talagang asarin ha? Ito naman, biro lang. Halika na, halika. Umawa ka dito, banda dito sa tiyan ko dito. Ano ba, tigilan mo kapitan nga? mo yung abs ko, yan. Yang abs ko, yan. Oo. Ito naman, no. Sige, pasensya na. Dito na lang, total naman yung muscle ko yung malapad. Dito, sa may bandang balikat. Kumapit ka dyan, yan. Oh. Mayos ka nga, Roberto. Ano ba? Oo na. Ay, naku. Ikaw naman kasi masyado mong pinapagod ang sarili mo. Kapag nararamdaman mong hindi na kaya, magpahinga ka na. Hindi bali, nandito na ako para alagaan ka, ha? Gagawin kitang reyna ng buhay ko. At wala kang ibang mararamdaman, kundi ang pagmamahal ko. Maginoong medyo bastos. Yan ang parating sinasabi sa akin ng ibang tao. Maski ang mga anak ko. Ewan ko ba, hindi ko na maalis-alis ang ganung ugali. Pero huwag kayo. Doon ko nakuha ang yumaong asawa ko. At umaasa na doon ko rin makukuha ang puso ni Estelita. Salamat dito sa niluto mo, ha? Nag-abala ka pa. Wala yan. Pasasalamat ko yan sa'yo sa ginawa mo kahapon. Teka nga. Nasaan nga pala mga anak mo? Nasa mga trabaho kapag ganitong oras. Mag-isa lang talaga ako rito sa bahay. Gusto ko rin sanang magtrabaho pero ayaw naman nila. Mapapagod lang daw ako. Abay, teka nga. Wala pa ba silang balak mag-asawa, ha? Mukhang wala pa. Paano? Iniisip nila ako. Ayaw daw nilang mag-isa lang ako rito sa bahay. Oo nga pala. Di ba sabi mo sa akin noon, maliliit pa yung mga anak mo nung namatay ang asawa mo? Bakit hindi ka mag-asawa ulit? Para sana kapag nag-asawa na ang mga anak mo, may makakasama ka pa rin dito. Kaya ko naman alagaan ang sarili ko Kaya yung malakas ka, paano kung mahina ka na? Bahala na. Ayaw ko naman maging dahilan lang ng pag-aasawa ko sa ayaw kong mag-isa ang pagtanda ko. Naku, mahirap na. Di ang sinasabi mo sa akin ngayon, hindi ka na ulit magmamahal. Nagmahal din naman ako noon. Pero, nagmahal naman siya ng iba. Ba hindi mo hinabol? Hindi ka ba nakipag-usap, ha? Para saan pa, di ba? Iniwan na nga ako Hindi ako yung tipo ng taong pinipilit ang sarili. Kapag ayaw mo sa akin, hindi na rin ako lalapit sa'yo. Bakit sa akin? Ayoko sa'yo pero panay pa rin ang pagpansin mo. Ano ka ba, Estelita? Hindi ka ba nakakahalata na, kumbaga, iba ka sa lahat? Ako? Iba sa lahat? Ano namang kakaiba sa akin, Aber? Hindi ko alam. Siguro dahil sa lahat ng babaeng binibiro ko, nilalapit-lapitan ko ikaw lang yung may ayaw. At doon ko naisip na iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naiinis sa mga pagtataray mo sa akin Aba, sa katotohanan yan, natutuwa pa nga ako. Ibahin mo yung ako. Ako na hindi na ako natutuwa sa iyo. yan ang gusto ko sa iyo Hindi ako makaporma pagdating sa iyo Bakit ka naman kasi puporma? Roberto, matatanda na tayo, no? Imbis na nagloloko ka sa buhay, subukan mo kayang sumeryoso para magkaroon ka na ulit ng asawa. Malungkot kapag masyado kang seryoso sa buhay. Dapat marunong ka ring makipaglaro. Sasabayan mo na lang. Magsaya ka, ganun. May mga bagay na kailangan seryosohin mo, Aber. Paano mo makikita yung taong nakalaan para sa'yo kung puro paglalaro ang ginagawa mo? Sinasabi mo ba ngayon na dapat mas seryosohin kita para malaman mong ikaw na yung babaeng para sa akin? Hindi. Hindi ako yon. Hindi tayo bagay, Roberto. Saka kung magiging tayo man, naku, wag na lang. Sasakit lang ang ulo ko sa pagiging babaero mo. Hindi mo pa alam kung paano ako magmahal ng seryoso. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Mapasaya ko lang.
ang babaeng mamahalin ko. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob para opisyal ko ng ligawan si Estelita. Nakakatawa nga. Dahil kahit sa edad kong to, hindi ko inakala na kakabahan pa ako. Parang natutorpe. Kasi syempre, hindi pa rin maganda sa pakiramdamang mabasted ka. At dahil sa matanda na ako, mas doble yung sakit at lungkot na mararamdaman ko kapag nangyari yon. Nagugutom ka na ba? Pwede naman tayong kumain. Hindi, ayos lang ako. Nainitan ka ba? May dala akong pamaypay oh. Okay nga lang ako. Huwag kang ang OA dyan. Baka kasi naiinip ka na at bigla mo na lang akong layasan dito. Hindi mo kasi ako kinakausap Teka, mabaho ba yung hininga ko? Abay, naka-unique toothpaste naman ako May Max Protect formula yun, kaya Max Alaga at Max Protectado with Unique. Ako Roberto, ayan ka na naman. Oo nga. Abay, teka nga, okay ka lang ba talaga? Ayos lang ako. Pero hindi ako magiging okay kung kukulitin mo na naman ako. Roberto, nakakaasiwang tignan. Hindi na tayo mga bata. Kapag ba matanda ka na, bawal nang gumawa ng mga ganito. Abay, hindi naman Hindi nga bawal pero hindi magandang tignan. Tumigil ka na nga dyan, kung hindi tatarayan na naman kita dyan. Oo na, hindi na. Alam mo, ang sarap pala sa pakiramdam na hindi mo ko sinusungitan. Nasanay kasi akong palaging nakakunot yung mga noo mo Tapos palaging galit ko nga makatingin sa akin mabuti na lang ngayon hindi na. Kung inaayos mo rin kasi ang pakikitungo mo sa akin, di sana hindi na kita sinusungitan. Ayoko lang kasi ng mga lalaking presko. Teka. Hindi ako presko ha. Ganito lang talaga ako. Medyo babaero pero mabait naman ako. Nadali mo. Yun ang problema. Nakakatakot lumapit sa'yo dahil sa pagiging babaero mo. Ano namang koneksyon sa pagiging babaero? Alam ko na. Natatakot ka siguro na mapalapit sa akin kasi baka ma-inlove ka sa akin, ano? Kasi ayos lang naman kung mangyari yun. Total naman nai-inlove na rin naman ako sa iyo. Ikaw? In love sa akin? Bakit? Kailan? Roberto, kailan ka ba nagseryoso maliban nung iniwan ka ng asawa mo dahil sa ibang lalaki? Sa bagay, ano nga bang maasahan mo sa isang katulad ko? Tumanda na lahat-lahat pero hindi pa rin seryoso pagdating sa mga babae. Pero alam mo, gusto kong maniwala ka sa akin na mahal kita. Hayaan mo kong patunayan sa'yo na hindi ako yung Roberto na nakilala mo. Di ba sabi ko sa'yo na hindi mo pa alam kung paano ako magmahal. Hayaan mo ko ipakita yun sa'yo. Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, Roberto? Kasi kung nagbibiro ka lang, itigil mo na to ngayon din dahil hindi na ako natutuwa. Bakit ko titigil kung totoo ang lahat ng sinasabi ko? Bakit ako? Mga matatanda na tayo para sa ganito. Dahil ganito na tayo, wala na tayong karapatan para maging masaya. Mahal kita at seryoso ako. Hindi ko alam kung paano at bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon pero alam ko lang. Iba ang nararamdaman ko kapag kasama kita. Kailangan ko pa bang ipaliwanag yan sa iyo? Pero Manliligaw ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba dahil hindi naman sila yung mahal ko. Ikaw. Ang mahalaga lang sa akin, yung sasabihin mo. Wala na tong atrasan. Seryoso na akong manliligaw at gagawin ang lahat para makuha ko ang matamis na oo ni Estelita. Anong meron at gusto mo kami makausap ni Chloe? May gusto sana kasi akong sabihin sa inyong dalawa. At alam ko na isa sa inyo tututol. Sige lang po pa. Ano po yun? Nililigawan ko na ngayon si Estelita at pakiramdam ko na konting-konti na lang. Sasagutin na niya ako. Nax! Gusto ko yung confidence mo pa ha.
At gusto ko, pag sinagot na niya ako, gusto ko na siyang pakasalan. Ano? Pagpapakasal ka ulit? Pa naman? Ang tanda mo na para sa ganyan eh. Kuya! Grabe ka namang magsalita. Ano naman ngayon? Nakadepende na lang ba talaga ang pagpapakasal sa edad? Paano kung masaktan lang siya? Tulad ng dati. Sa tingin mo, kakayanin pa niyang pagdaanan yung ngayon? Huwag kasi tayo puro puso dito. Wow! Puro puso? Eh kung dun masaya si Papa, bakit hindi na lang natin siya suportahan? Palibhasa kasi wala kang pakialam sa kanya eh. Excuse me? Ako? Walang pakialam kay Papa? Ako nga ang mas umiintindi sa kanya ngayon eh. Anong ginawa mo? Wala kang ibang ginawa kundi ang magreklamo ng magreklamo. Para kang walang puso dyan. Teka, pwede ba? Tumigil na kayo munang dalawa. Ay. Mahal ko si Estelita, mga anak. Hindi naman ako aasa na matatanggap niya parehas to, pero masaya ako sa kanya. Kapag kasama ko siya, para akong bumabata. Ngayon ko na lang ulit ito naramdaman, kaya sana hanggang sa huli, maipakita niyo sa akin ang suporta ninyo, ha? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Hindi ko inakalang na kaya mo palang gawin to. Na harapin ang mga anak ko. Akala ko masisinta ka sa kanila. Diba, sabi ko naman sa'yo, kaya kong magseryoso. Kaya sana, maniwala ka sa akin, ha? Naniniwala naman ako sa'yo, Roberto. Kaya lang, iniisip ko kung tama ba tong ginagawa natin. Alam kong tama to. Mahal na mahal kita. Sana dumating yung araw na magawa mo rin ako mahalin. Dumating na rin ako sa puntong yun. Ito na yung araw na hinihintay mo, Roberto. Anong ibig mong sabihin? Salamat sa pagtsatsaga mo dahil habang tumatagal, mas lalo kong napapatunayan sa sarili kong mahal na rin kita. Nasa pangalawang pagkakataon, nararanasan ko ulit ang maging masaya. Ang ibig mong sabihin nito sinasagot mo na ako. Oo. Huwag ka munang maingay ha. Maghahanap pa ako ng tamang oras para magsabi sa kanila. Ang alam lang nila, nanliligaw ka pa lang. Hindi. Ayos lang. Kontento na ako sa alam kong mahal mo na rin ako at kahit umayaw sa akin ang mundo, ayos lang din. Ipaglalaban ko pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Sa bahay ko nililigawan si Estelita. Nagdadala ng mga regalo at bulaklak. Tinutulungan ko siya sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke at syempre, nililigawan ko rin ang mga anak niya. Ilang buwan din ang lumipas nang sagutin niya ako. Sobrang nagulat pa nga ako dahil mantakin niyo naman yung babaeng parati akong sinusungitan. Nakuha ko na rin sa wakas ang puso. Hindi na namin pinatagal pa ni Estelita ang mga bagay-bagay. Pagkalipas ng 2 taon, kaagad din kaming nagpakasal. Honey, I'm ready. Ano ba yan? Loko-loko ka talaga. Sandali lang, lalabas na ako. Hindi mo na kailangang magpabango ng sobra. Mabango ka na para sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Ito na, palabas na ako. Ayan. Ayos ba? Iloko-loko kasi yung bunso ko eh. Suotin ko raw to ngayon. Ayoko nga sana kasi makamasok ka kapag nakita mo kung ganito. Ako masusuka. Kailan pa mangyayari yun eh? Ang sexy mo yung tignan. Halika nga rito, sa tabi ko. Hindi nga. Totoo ba yung sinasabi mo? Okay. Kahit may mga kulubot ka na sa mukha, maputi na ang mga buhok, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Alam mo, hindi ko naman inakalang aabot tayo sa ganito. Ako rin eh. Akalain mo nga, naging asawa ko na yung babaeng sinusungitan lang ako nun.
Yung babaeng masungit, pero masarap palang magmahal. Sa'yo ako hindi makapaniwala, Roberto. Hindi ko alam na kaya mo talagang magseryoso. Akala ko noon hanggang ganun ka na lang. Wala nang planong magseryoso sa buhay. Dumating ka kasi. Kaya nagbagong ikot ng buhay ko. Kaya salamat dahil dumating ka kasi kung hindi baka hanggang ngayon wala pa ring direksyon yung buhay ko. Grabe ka naman sa walang direksyon. Wala ka bang pinangarap noon? Meron naman pero ang hirap abutin eh. Sa pag-ibig pa nga lang noon pumapalpak na ako eh. Paano pa kaya sa ibang bagay, di ba? Kaya siguro ganito lang ang inabot ng buhay ko pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa mga panahong akala ko eh wala na akong pag-asa. Ibinigay ka niya sa akin. Kaya dapat lang na alagaan mo ako. Respetuhin at huwag lolokohin. Dahil sinasabi ko sa'yo, isang beses ka lang magloko. Nako, marami ang magagalit sa'yo. Lalong-lalo na ang mga anak ko. Kahit hindi mo sa akin sabihin yan, gagawin ko ang lahat para araw-araw kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung gaano ako kaswerte na naging asawa kita. Nakakatuwa no? Kahit pala sa mga edad nating to nahahanap pa rin natin ng mga taong nakalaan para sa atin. At tayong dalawa yun. Ako rin eh. Pero tulad ng palagi kong sinasabi, ang pag-ibig, hindi yan dinadaan sa edad at panahon. Hindi porket may edad na ang isang tao wala nang pag-asa na makahanap ulit ng taong mamahalin. Ito kasi siguro yung sinasabi nilang tamang panahon. Ay nako, alam mo kahit ganyan ka, loloko-loko ka minsan. Malalim ka rin palang mag-isip. Siyempre ganun talaga. Abay, buti nga't nakahabol pa tayo sa last trip eh. Ikaw talaga? Pero buti nga, hindi ko inakala na magagawa ko pang magpakasal sa simbahan eh. Basta mahal, ito ang palagi mong tatandaan ha. Mahal na mahal kita. Kahit ilang panahon na lang ang meron tayo, pag-akasahin ko yun, mapasaya lang kita. Hanggang sa huli, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko makasama. Totoo nga na age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. Kahit anong edad pa yan, pwedeng tumibok ang puso mo. Pero iba pala talaga kapag tumitibok yon para sa tamang tao. Sa taong nakatadhana para sa'yo. Hanggang ngayon, masaya pa rin kaming nagsasama ni Estelita. Sinusulit ang mga natitira naming araw sa mundo ng masaya at puno ng pagmamahal. Simple man ang kwento namin ng asawa ko. Sana nakapagbigay pa rin ito ng aral at inspirasyon sa lahat ng nakikinig ngayon. Lalong-lalo na sa mga kaedad namin. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Ang nakahabol pa sa last trip. Roberto. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.